kaysa alinmang halaman at nagiging punong kahoy, kaya't nakakapagpugad ang mga ibon sa mga sanga nito. Now, so dito po sa verse na binasa natin, doon nag-start po siya ng very small, pero nag-grow po siya into a large tree. No, so dito po tinuturo sa atin na small beginnings can lead to great outcomes. No? So tulad po ng pagtitiwala at sa pamagitan po ng ating pagbibigay, maaari po yung lumaki at magdala ng malaking bunga. Katulad po ng tiny mustard, so sa atin pong, kahit po sa maliliit, na atin pong binibigay. Pero kapag nag-start po tayong magbigay faithfully, no, ito pong small acts po can grow into something much bigger. So, nagbubunga po yun ng biyaya. Hindi lang po para sa atin, kundi pati na rin po sa iglesia at sa mga pangangailangan po ng church natin. At alam niyo po, kahit po sa small amount po na binibigay natin, nasusustain po natin yung mga pangangailangan ng church natin. So kung mapapansin niyo po, baka magtanong kayo, bakit tayo may aircon or bakit tayo may masarap na food? No? Dahil po yan sa mga binibigay natin. Dahil po tayo po ay nagbibigay ng tapat. So, lagi na pong tatandaan na ang tunay po na pagbibigay ay hindi po siya nasusukat sa laki, kundi po sa ating mga puso. Kasi po, even sa smallest sacrificial gift po na binibigay natin, is significant po siya sa mata ng Panginoon. Sige po, tayo po yung manalangin. Yes, Lord God, hallelujah, Panginoon. Maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon. Lord, salamat po sa kalakasan, sa provision na binibigay niyo po sa bawat isa. Dalangin namin, Panginoon, sa umagang ito, hipuin niyo po yung mga puso at mga kamay ng bawat isang nagbibigay. At dalangin namin, Panginoon, na itong mga handog namin, Panginoon, ay magamit, Panginoon, sa pagpapalawak ng inyong kaharian dito sa lupa. Salamat, Panginoon, inataas na po namin sa inyo ang lahat-lahat. Sa iyo po ang mataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa mga ikapo na ito, O God. Salamat, Lord, sa pagtatapat niyo po sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Kanina nabanggit po na kaya kami nakakapagbigay, Panginoon.
Kaya po namin nararanasan, Panginoon, yung mga magagandang bagay, Panginoon, dahil meron kaming kakayahan. This morning, we acknowledge na yung lahat po ng yon ay sa inyo po nang gagaling, Panginoon. Lord, salamat po sa mga bagay na ito, sa kalakasan, Panginoon. Lord, sa inyo po namin binabalik yung mga ikapo na ito, Panginoon. Pagpalain niyo po at pagyamanin niyo po yung halaga na to, Panginoon. Lord, maging sa pag-aaral po namin ng inyong salita, Panginoon, dalangin po namin ang pagsama ng banal na presensya mo, Panginoon. At inaanyayahan po namin ang iyong presensya, Lord, sa loob ng kwarto na to, Panginoon, maging sa aming buhay, Panginoon. Lord, allow us to hear your word, Panginoon, and to open our hearts, Panginoon, to receive your holy word this morning, Panginoon. Salamat, Lord, dadalangin po namin na hindi lang po namin ito marinig, Panginoon, pagkus, O God, tunay na magdulot ito, Panginoon, ng pagbabago, ng transformation sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Sige po, pati naman natin yung katabi natin. Sabi natin, magandang umaga at pagpalain ka ng Diyos. Napakatahimik niyo po, no? Sige po. Nasa series pa rin po tayo ng conversion. No? Sa halos 2 buwan, ito na po yung mga lessons na tinuro sa atin ng Panginoon. Una po, natutunan natin yung story ng the 3,000 on Pentecost. Tapos yung souls added at Solomon's porch. Kung maalala po natin, no, i-review lang po natin yung mga lessons na tinalakay po natin the past weeks. The Samaritans, yung conversion ni Saul, maging ni Lydia, at saka nung Philippian jailer. And last week, pinag-usapan po natin yung conversion ng mga taga-Corinto. No, kung saan isang bagay po na nakita natin na kahit gaano kasama o gaano ka makasalanan yung isang lugar, hindi po nalimitahan nito yung kapangyarihan ng Ebanghelyo ng Panginoon. It was mentioned last Sunday na ang city po ng Corinto ay kilala po for its immorality. Yet through their faith and obedience sa Panginoong Jesus, ang mga Corinthian believers po were declared washed, sanctified, and justified. Sa mga nakabasa na po ng Book of Acts, no, ng mga gawa, mapapansin po natin sa mga lessons natin na hindi po natin sila pinag-aralan chronologically o hindi po yun yung pagkakasunod-sunod na conversion o pangyayari po sa aklat ng mga gawa. Bago pa man po mangyari yung conversion ni Lydia, nung Philippian jailer at ng mga taga-Corinto, mababasa po natin sa chapter 10 yung conversion na very significant sa history po ng mga churches. At ito po yung storya ni Cornelius. Very significant po yung nangyaring conversion kay Cornelius at ng kanyang pamilya. Dahil ito po yung kinoconsider ng Bible na first clear conversion of the Gentiles to the gospel. In the early chapters po ng Book of Acts, na makikita po natin na nag-spread powerfully yung gospel after po ng muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. And though powerful, yung message of salvation po ay medyo naging limitado yung naabot na mga lugar. As recorded in Acts chapter 9 verse 31, na ipangaral po ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo throughout Judea, Galilee, and Samaria. And mostly ang mga tao pong naabot sa mga lugar na ito ay ang mga Hudyo. Yung mga Samaritans po ay hindi considered as pure Hudyo. Now, these people po, yung mga Samaritans po ay hindi considered as pure Gentiles. Now, these people are partly Jewish dahil sa mixed ancestry at sa blended religious practices na meron sila. Kaya up to that point po, hindi naabot ng ebanghelyo ang mga hindi Hudyo. No, pero through the conversion of Cornelius,
and his household, makikita po natin kung paano po ito nabago. Bukod po dito, may mga remarkable events din pong nabanggit in this conversion. Natulad po ng pagpapakita ng anghel kay Cornelius na nag-instruct sa kanya na ipatawag si Pedro. At the same time, si Pedro po ay nakatanggap din ng vision mula sa Diyos that prepared him para maunawaan na ang ebanghelyo po ay hindi lang para sa mga Hudyo, kundi para rin sa ibang lahi tulad ng mga Hentil. Mababanggit din po dito yung pagbaba ng Espiritu ng Diyos kay Cornelius sa kanyang pamilya at malalapit na kaibigan. At sila rin po ay nakapagsalita gamit ang iba't ibang wika. Makikita po sa Acts chapter 10 verses 1 to 48 at sa Acts chapter 11 verses 1 to 18 yung passage natin this morning. Medyo mahaba po siya, kaya hindi na po natin babasahin. Pero sa bahay po, na paglaanan po natin ng oras at basahin po natin yung mga chapters na to. Kung mapapansin po natin, magkasunod pong inulit yung story po ng conversion na to sa aklat po ng mga gawa. Una, sa chapter 10, yung mismo pong pangyayari na dinescribe po ni Lucas, na nung author po ng book. At pangalawa po, sa chapter 11, dito po mababasa natin yung explanation ni Peter nung kinakailangan niya pong i-defend yung ginawa niyang actions sa harapan po ng mga Jewish believers sa Jerusalem. May mga questions po tayong sasagutin as we study these passages. Na una, kailan po ba eksaktong bumaba ang Espiritu ng Diyos kina Cornelius? At ano po ang layunin nito sa pagbaba nito sa kanila? Pangatlo, kailan sila naligtas? No, nung bumaba ba ang banal na Espiritu o nung sila po ay nabautismuhan na? Since binigyan po tayo ng Bible ng dalawang accounts tungkol po sa conversion na to, i-consider po natin sila parehas para po mas maunawaan natin yung mga pangyayari sa kwento. Sa Acts chapter 10 verses 1 to 8, inintroduce po sa atin si Cornelius. Si Cornelius po ay isang centurion na nakatira po sa Caesarea. Siya po ay isang Hentil o Gentile sa English. Hindi siya isang Hudyo. Ibig sabihin, galing po siya sa ibang lahi. Siya po ay dinescribe as a deeply religious and God-fearing man. Kung mababasa po natin dyan. Deeply religious and God-fearing man. Siya po ay regular na nananalangin. Siya po ay bukas palad sa mga nangangailangan. At higit sa lahat, pinangunahan niya po ang kanyang sambahayan in reverence toward God. Using those descriptions po ni Cornelius, makikita natin yung isang mahalagang katotohanan na kahit gaano ka-devoted, kahit gaano pa ka-sincere at mapanalanginin ng isang tao, siya po ay nangangailangan pa rin na makarinig ng ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Si Cornelio po ay nakatanggap ng tinatawag na divine visitation. At ito po ay sa pamamagitan ng isang vision o pangitain kung saan nagpakita po sa kanyang isang anghel. At sinabi nito sa kanya na nakikita ng Diyos yung kabutihan na ginagawa niya sa kanyang kapwa. At yung pagiging mapanalanginin niya ay napapansin din ng Diyos. Though aware po ang Diyos sa mga ginagawa niya, sa pagiging sincere niya at pagiging mabuting tao, malinaw po na yung mga bagay na ito ay hindi po magdudulot sa kanya ng kaligtasan. Dahil po dito binigyan siya ng isang tagubilin o instruction ng anghel. Sinabi nito sa kanya na ipatawag niya si Pedro na nasa Joppa. No, dahil sasabihin nito sa kanya yung dapat niyang gawin. Sa chapter 11, verse 14, as Peter recounts the event, no, kinlarify po dito na ang mga salitang ipapahayag ni Pedro ay mga salita na magliligtas sa kanya at sa buo niyang sambahayan. Again, pinapoint out po nito na hindi maliligtas ng mabubuting gawa ang isang tao. Goodness alone is not enough for salvation. Goodness alone is not enough for salvation. Gaano man tayo kabuti, it is necessary na marinig natin
ang ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Hindi lang po basta marinig, dapat tayo po ay tumugon sa mensahe ng kaligtasan. Now, pagkatapos po ng instruction sa kanya ng anghel, no, in immediate obedience, agad pong nagpadala si Cornelio ng dalawa niyang utusan at isang debotong kawal para hanapin po si Pedro. Yung response po na ginawa ni Cornelio ay nagpapakita po ng response niya sa kanyang pananampalataya and willingness to obey God without delay. Hindi na po siya nagtanong o nag-alinlangan pa. He acted right away sa kung ano ang inuutos sa kanya. Ngayon, habang naglalakbay po yung mga tauhan ni Cornelio, si Peter po ay hinahanda na rin ng Diyos para sa mangyayari. Sa verses 9 to 16 at sa chapter 11 verses 4 to 10, si Peter po ay nakatanggap ng isang vision na magcha-challenge sa pangunawa niya bilang isang Hudyo. Basahin po natin yung naging vision ni Pedro sa verses 11 to 16. Sabi po dyan, nabuksan ng langit at nakita niyang ibinababa sa lupa ang isang parang malaking kumot na nakabitin sa 4 na sulok. Naroon sa kumot ang lahat ng uri ng hayop, mga lumalakad, gumagapang at lumilipad. Narinig niya ang isang tinig, Pedro, tumindig ka at magkatay ka at kumain. Verse 14, ngunit sumagot si Pedro, hindi ko po magagawa yan, Panginoon. Kailan may hindi ako kumain ng anumang marumi o di karapat-dapat kainin. Muli niyang narinig ang tinig, huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. Verse 16, 3 ulit na nangyari ito at pagkatapos ay kaagad na iniakyat sa langit ang kumot na yon. Sa pangitain po ni Pedro, nakakita siya ng isang malaking kumot na nagbumaba po sa langit, na puno po ng lahat ng uri ng hayop, both clean and unclean, according po sa batas ng mga Hudyo. Pagkatapos na nakarinig siya ng tinig at inuutos sa kanya na siya ay tumindig, kumatay at kumain. Sabi po, this command shocked Peter, na nabigla siya. Kasi bilang isang tapat na Hudyo, never pa po siyang nakakain ng anumang bagay na marumi. Kaya nung narinig niya yon, nag-object agad siya. No, dahil lagi niyang sinusunod yung dietary laws ng mga Hudyo. Pero sa verse 15, the voice responded with a powerful statement. Sabi doon, huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. Yung message po dito ay hindi tumutukoy sa literal na pagkain. No, ito po ay tungkol sa mga tao. God was preparing Peter na maunawaan na yung mga hentil na tinuturing ng mga Hudyo na marumi ay tinatanggap na ngayon ng Diyos. This vision po was repeated 3 times. Sabi po doon sa binasa natin, emphasizing yung kahalagahan at pagtitiyak po na ito ay hindi mami-misunderstand ni Pedro. Isang bagay po na pwede nating matutunan dito ay yung plano ng Diyos ay lagi pong greater than human traditions and prejudices. No? Si Peter po ay kinailangang matutunan na ang gospel ay hindi lang po para sa mga katulad niyang Hudyo, but also for the Gentiles. Na ang ebanghelyo po ng Panginoong Hesukristo ay para din po sa ibang lahi. In the same way, tayo po na nananampalataya sa Panginoon, dapat po tayong maging maingat na huwag nating limitahan kung sino yung maaabot ng ebanghelyo. Kung sino po yung aabutin ng Diyos para makarinig nito. God shows no partiality. No, dahil ang kaligtasan po ay ino-offer para sa lahat ng handa pong tumanggap nito. Tuloy po natin sa verses 17 and 18. Basahin po natin, habang pinag-iisipan ni Pedro kung ano ang kahulugan ng pangitaing iyon, dumating naman ang mga sinugo ni Cornelio. Pinagtanong nila ang bahay ni Simon at noon ay nasa may pintuan na sila. Verse 18, tinanong nila kung doon nga nanunuluyan si Simon na tinatawag ding Pedro.
Sabi po sa binasa natin, habang iniisip pa rin ni Pedro yung kung tungkol saan yung vision na nakita niya, siya naman pong pagdating ng mga tauhan ni Cornelio sa bahay na tinutuluyan niya. Na makikita po natin na yung timing na yon was not coincidence, no? Pagpapakita po ito na ang Diyos ay kumikilos on both sides. Preparing Cornelius to receive the message and Peter para po i-deliver ito. At the same moment po sa verses 19 and 20, mababasa po natin na nangungusap ang Espiritu ng Diyos kay Pedro. Sabi po dito, tignan mo, may 3 lalaking naghahanap sa iyo sa ibaba. Bumaba ka at huwag mag-atubiling sumama sa kanila dahil ako ang nagsugo sa kanila. Sabi po yung instruction na to kay Pedro ay napakahalaga po. Kasi nga bilang Hudyo, karaniwan iniiwasan po nilang makihalubilo o makisama sa mga Hentil. Pero nung oras na yon, inalis po ng Espiritu ng Diyos lahat ng pag-aalinlangan ni Pedro. And the Spirit assured him na ito po ay bahagi ng plano ng Diyos. In obedience po, bumaba si Pedro, nakipag-usap siya at pinatuloy niya sa bahay yung mga taong ito. At nung sumunod na araw po, pumunta na sila ng Cesarea at nagsama po siya ng 6 pang mananampalataya. At yung mga believers na to makikita natin later in the story na magiging mga saksi sila sa lahat ng mangyayari sa bahay ni Cornelio. No, especially doon po sa pagdating ng banal na spirito sa kanila. Sa verses 24 to 23, makikita po natin yung pagdating nila Pedro sa Cesarea. Sa bahay ni Cornelio, sabi po, yung tagpupong ito ay very remarkable. Kasi hindi lang po isang tao yung naabutan nila na naghihintay kila Pedro doon sa bahay ni Cornelio. Bukod kay Cornelio, kasama niya rin yung buong pamilya niya at mga malalapit na kaibigan. No, ano po yung pinapakita nito tungkol kay Cornelio? Si Cornelio po ay eager, may pananabik siya at desire na marinig din ng iba yung mensahe mula sa Diyos. Hindi niya po ito tinago sa sarili niya. No, hindi niya po pinagkait sa ibang tao yung pagkakataon na to. Nang sa ganon sila rin po ay mapagpala ng salita ng Diyos. Habang papasok po sila sa bahay ni Cornelio, sa verse 25, si Cornelio po ay nagpatira pa sa harapan ni Pedro in reverence. Pero tinayo agad siya ni Pedro and he refuses to be worshipped. At nilinaw po ni Pedro sa kanya na siya ay tao din na katulad niya. At ang pangsamba po ay para sa Diyos lang. Sa patuloy po nilang pag-uusap, na pinaliwanag ni Pedro kung bakit siya nasa lugar na yon at kasama nila. Na based sa Jewish customs, unlawful po ang ginawa ni Pedro. Dahil sa batas po ng mga Hudyo, hindi sila pwedeng makipag-associate sa hindi nila kalahi, katulad po ng mga Hentil. However, dahil po sa vision na natanggap niya mula sa Diyos, nauunawaan niya yung assignment na pinapagawa sa kanya ng Diyos. Sabi sa verse 28, "Subalit ipinakita sa akin ng Diyos na hindi ko dapat ituring na marumi at di karapat-dapat pakitunguhan ang sinuman." This statement marks a major shift in understanding of Peter about God. Na ang Diyos po ay binabagsak na o sinisira na yung hadlang or yung barrier sa pagitan ng mga Hudyo at ng mga Hentil. Sa verse 29, inalam ni Pedro kung bakit siya pinasundo ni Cornelio sa Joppa. Sa mga sumunod na verses, ni-recount ni Cornelio yung mga pangyayari o yung mga nangyari. Simula sa pagpapakita ng anghel sa kanya at sa instruction na binigay sa kanya nito. He explains that he was told to send for Peter, na siyang magdadala ng mensahe kung saan sila po ay maliligtas ng kanya pong buong sambahayan.
Yung scene pong ito, nag-close sa declaration ni Cornelio. Sabi niya po sa verse 33, "Ngayon ay naririto kaming lahat sa harap ng Diyos upang pakinggan ang lahat ng pinapasabi ng Panginoon." This expression po reveals the heart of true seekers. Nahanda, attentive at willing sumunod sa lahat at anumang sasabihin at ipapagawa ng Diyos sa Kanya. Sa verses 34 to 44, makikita po natin yung isa sa most crucial moments sa Book of Acts. Na mapapansin din po natin dito yung naging sequence ng conversion nila. Sabi Luke recorded Peter's sermon, tapos na-mention po yung pagbaba ng banal na spirito sa mga Hentil. Luke also added yung isang important detail sa verse 44. Sabi po doon, nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng mga nakikinig. Gusto ko pong bigyan ng emphasis yung phrase na nagsasalita pa si Pedro. Ibig sabihin po, yung pagdating ng Espiritu ng Diyos kina Cornelio came during the sermon. Pero hindi po in-specify yung exact time. No, pwedeng nangyari to nung umpisa, nung kalagitnaan, o nung patapos na po yung pagbibigay ng mensahe ni Pedro. Pero sa chapter 11 po, nung nirecount ni Peter yung mga events sa chapter 10, makikita po natin na may mas malinaw siyang paliwanag tungkol dito. Sabi po sa chapter 11 verse 15, Peter said something very specific. Sabi niya, "As I began to speak, the Holy Spirit fell upon them." Sa Tagalog, nagsisimula pa lamang akong magsalita, ay bumaba na sa kanila ang Espiritu Santo, gaya ng nangyari sa atin noong una. Malinaw po na sinabi ni Pedro na dumating ang banal na Espiritu kay Cornelio at sa kanyang buong sambahayan at the very beginning of his message. Hindi po pagkatapos nilang marinig ang lahat. Sa verse 46, sinabi po na pagkatapos bumaba ng banal na Espiritu sa kanila, sila po ay nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika. Katulad po ng naranasan ng mga disipulo ni Jesus sa Acts chapter 2, doon po sa Pentecost, kung maalala po natin. Sa verse 45, namangha po yung mga mananampalatayang Hudyo. Nakasama po ni Pedro na nasaksihan nila yung mga pangyayari. And it was a clear evidence na ang Diyos ay nagbigay din po ng parehas na kaloob sa mga Hentil. With this truth, makikita po natin na yung dating nararanasan lang ng mga Hudyo ay nararanasan at nangyayari na rin po sa buhay ng mga non-Jews o hindi Hudyo. Showing that God made no distinction between the Jews and the Gentiles. Alam niyo po, yung scene na to demonstrates yung pag-confirm ng acceptance ng Diyos sa mga Hentil. At makita po natin na yung pagdating ng Holy Spirit, hindi po siya naka-base on human timing and expectation. Nangyari po yung mga bagay na to dahil may purpose ang Diyos. And it also reminds us na ang Diyos ay nag-work sa mga kapamaraanan na nag-go beyond human understanding. Na hindi po natin kayang maunawaan. Pero sa mga pagkakataon pong ganito, masasabi natin na lagi po itong naka-align sa plano ng Diyos na magligtas o magdala ng kaligtasan sa bawat tao. Ngayon, tignan po natin yung ginawang pagtuturo ni Pedro kina Cornelio sa verses 34 to 43. May kita po natin dito yung shift ng pangunawa ni Peter sa mensahe at kung paano naging simple pero malalim yung paraan ng pagbabahagi niya sa gospel. Sa pagsisimula niya, si Pedro po ay nagbigay agad ng malinaw at personal na realization sa verse 34. Sabi niya, "Ngayon ko lubos na nauunawaan na ang Diyos ay walang itinatangi." Na ibig sabihin po, hindi uso ang favoritism sa Panginoon.
God does not show bias. At tinatanggap niya po ang bawat isa na lumalapit sa Kanya. Salvation is available to all who fear the Lord. Yung understanding po na ito ni Peter ay hindi po nangyari instantly, no, hindi agad-agad. Nakita po natin sa mga unang verses na na-develop po ito step by step. No, from his vision, nung na-challenge siya ng Jewish mindset niya, tapos dumating yung instruction from the Holy Spirit na pumunta siya sa lugar ng mga Hentil. And finally, nung na-confirm po yung katotohanan na to, nung bumaba ang banal na spirito kina Cornelio. All these experiences po ay nakatulong kay Pedro na i-grasp yung reality na ang grace ng Lord ay na-extend na po sa mga Hentil. Pagkatapos niya pong ma-establish yung bagay na to, Peter focuses on the heart of his message, na walang iba po kundi ang Panginoong Jesus. Sa verses 36 to 43, Peter proclaims that Jesus is the Lord of all, anointed by God at puspos ng banal na spirito. Pinaalala niya rin sa mga ito na yung naging buhay at ministeryo po ng Panginoong Jesus. At ang naging highlight po ng mensahe niya ay yung pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo, na kung saan may mga chosen individuals yung nakasaksi ng pangyayaring ito, including yung kanyang mga disipulo. Pinaliwanag niya rin na si Jesus ay inappoint ng Diyos as judge of the living and the dead, na nagbigay ng urgency sa pagbabahagi ng mensahe, upang sa huli po ang lahat ay tumugon ng may pagsunod at pananampalataya sa Diyos. Finally, sa verse 43, Peter presents the promise of the gospel, no, na through Jesus, yung kapatawaran po sa kasalanan is available para sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. At ito po yung mabuting balita na hinihintay na marinig ni Cornelio at ng kanyang sambahayan. Kung babalikan po natin yung mga unang lessons natin on conversion, makikita po natin na through every conversion, ang sentro po nito is always the Lord Jesus Christ. Very clear po ang gospel na it's about His life, it's about His death and His resurrection. At ngayong umaga po, tinuturo sa atin ng Panginoon that salvation is offered to all people, no, without distinction. Sa last two verses ng chapter 10, mababasa po natin na iniutos ni Pedro na bautismuhan sina Cornelio pagkatapos niyang masaksihan ang pagbaba ng Espiritu ng Diyos sa kanila. And this response po was immediate and decisive. Sa verse 47, nagtanong si Pedro, sabi niya, sino makakapagbawal na bautismuhan sila sa tubig? Kasi tulad ng mga disipulo, no, ang pamilya pong ito ay pinagkalooban din ng Espiritu ng Diyos. The Holy Spirit was a clear proof na ang mga hindi Hudyo na tulad nila Cornelio ay tinanggap na ng Diyos. At dahil nasa kanila na ang banal na Espiritu, ang Espiritu na una pong tinanggap ng mga disipulo, na wala nang dahilan pa para i-withhold yung pagbabautismo sa kanila. Sa Acts chapter 11, verses 17 to 18, piniliwanag ulit ni Peter, na sabi niya, kung binigyan sila ng Diyos ng kaloob na tulad ng ibinigay niya sa atin noong tayo manalig sa Panginoong Hesukristo, sino ako para hadlangan ang Diyos? Nang marinig nila ito, tumigil na sila ng pagtuligsa at sa halip ay nagpuri sa Diyos. Sabi nila, kung gayon, ang mga Hentil man ay binigyan din ng Diyos ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa mga kasalanan upang mabuhay. Ang pagbaba ng Espiritu ng Diyos ay hindi tinreat ni Pedro na last and final step sa conversion na pinag-aaralan po natin. Sabi po sa verse 48, Peter commanded them to be baptized in the name of the Lord. Isang bagay po na pinapakita nito sa atin na ang bautismo is still
an essential response sa gospel ng Panginoon. Though ang Diyos po, pinakita na yung pagtanggap niya sa kanila, sila po ay inaasahan pa rin na sumunod sa command na binigay through the apostles. Ngayon, kung i-describe po natin yung conversion na to, no, pwede nating sabihin na ito po ay extraordinary, very remarkable and purposeful. No, yung, especially yung mga events sa conversion ng pamilya ni Cornelius. And they were meant to reveal yung ibang mahalagang spiritual na katotohanan. Especially yung plano po ng Diyos na i-include ang mga hentil sa pagtanggap ng kaligtasan. Ngayon, tignan po natin yung mga bagay or lessons na madodraw out po natin from this conversion na makakatulong po sa atin para mas maunawaan natin yung tinuturo ng Panginoon ngayong umaga. One of the most important lessons na matututunan natin from Cornelius' conversion is that religious people also need salvation. Ang mga tao daw pong relihiyoso ay nangangailangan din ng kaligtasan. Maging malinaw po sa atin that being religious is not the same as being saved. Marami pong tao ngayon ang may paniniwala na as long as sila ay religious o madasalin, na as long as nagsisimba sila tuwing linggo, na gumagawa ng mabubuting gawa at tumutulong sa kapwa, sila po ay may secured spot na sa langit. Yung iba po, iniisip pa na yung mga bagay na nabanggit natin can earn them the right na makapasok sa langit. Malinaw po sa halimbawa ng conversion na to na hindi totoo yung mga paniniwala na yon. Cornelius was not an immoral or careless man. No, in fact, dinescribe po siya as devout, isang tao na may takot sa Diyos, tumutulong sa mga nangangailangan at regularly nananalamin. By human standard, pasado na siya. He was a good man. Pero iba po ang standard ng Diyos. Sabi, despite all these qualities, God still sent Peter para sabihin yung mensahe na makakapagligtas sa kanya at sa buo niyang sambahayan. Tandaan po natin na ang salvation ay hindi at never manggagaling sa mabubuting gawa natin. Maging sa mga religious activities kung saan nagpa-participate tayo. The truth is, salvation comes only through Jesus Christ. Sa pamamagitan po ng kanyang paghihirap, pagsasakripisyo, at pagbibigay ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Yung sinasabi po nating good works, bunga po yun ng kaligtasan ng isang tao. Resulta ng kanyang pagiging ligtas at ebidensya po ito ng isang buhay na binago ng Panginoon. Hindi po nito mapapalitan yung pangangailangan ng isang tao na makarinig, maniwala at sumunod sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Pangalawang bagay po, sabi dyan, gospel is for all. Ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo ay para sa lahat ng tao. Kanina nabanggit natin na nung maunawaan ni Pedro yung plano ng Diyos, binanggit niya na ang Diyos ay walang pinatangi. Na Hudyo ka man o hentil, mayaman ka man o hindi, matanda o bata, all are equally welcome na lumapit sa Panginoon. What matters to God ay ang puso na may takot sa Kanya, na handa at willing na sumunod sa Panginoon. Throughout the scripture, isang bagay din po yung consistent na mababasa natin, na God desires all men to be saved. Nais ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas. Sabihin sa katabi mo, kasama ka doon. Nais ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas. Ayaw niya tayo na mapahamak, no, kundi tayo ay dapat magsisi at manumbalik sa Panginoon. Dahil po dito, mas nauunawaan natin na ang Diyos ay hindi po basta-basta pumipili ng mga taong maliligtas, no, while condemning yung ibang tao na hindi po sila binibigyan ng pagkakataon.
Again, ang kaligtasan po ay available para sa lahat and no one is automatically destined to be lost. God's offer of salvation is fair. Binibigyan po nito yung isang tao ng kalayaan at pagkakataon na mag-respond sa Ebanghelyo ng Panginoon. Tandaan po natin that no one is excluded from God's grace. Ang gospel po is for every person na tayo po ay tinawag to receive it personally at ibahagi po ito sa ibang tao. Pangatlo po is the purpose of the outpouring of the Holy Spirit o yung layunin po ng pagbaba ng Espiritu ng Diyos. Sabi po, some might assume na kaya bumaba ang banal na Espiritu ay para iligtas agad o para maligtas agad sina Cornelio na bago po nila sundin ang command ng Lord na magpabautismo. Pero malinaw po from the scripture na dumating ang Espiritu ng Diyos nang magsimulang magsalita si Pedro. At ito po ay bago pa nila marinig yung mensahe ng Diyos sa kanila na tungkol po sa kaligtasan. Ibig sabihin po nito, ang outpouring of the Holy Spirit is not the final act of salvation. And in this conversion, nag-serve po ng different purpose yung pagbaba ng Espiritu ng Diyos. Na makikita at maunawaan po natin ito sa pamamagitan po ng mga reactions ng mga taong nabanggit sa conversion at sa mismong paliwanag po ni Pedro. Ang purpose po ng conversion, una, ito po ay para sa mga Jewish believers na present sa Caesarea. No, yung mga kasama po ni Peter na nanamangha when they saw the Gentiles na tinatanggap ang Espiritu ng Diyos. Kasi ganoon din po yung nangyari sa mga disipulo ng Panginoon sa early chapters ng Book of Acts. And right before their eyes, pinakita po sa kanila ng Diyos that the promise of the Spirit ay na-extend na beyond Israel. And to Peter po, who responded sa pamamagitan ng pag-uutos na ibautismo sina Cornelio. At pangalawa, it is for the Jewish brethren and council in Jerusalem na initially skeptical sila, na unsure sila sa ginawa ni Pedro. Pero nung pinaliwanag po sa kanila ito, they recognize na ang Diyos ang nag-orchestrate nito. Na kamay ng Diyos ang kumilos sa mga pangyayari na yon. Kaya sa huli po, pinili nilang magpuri sa Diyos. Sa madaling salita po, ang purpose ng pagbaba ng Espiritu ng Diyos ay para ipakita sa mga mananampalatayang Hudyo na ang Diyos ay hindi nagtatangi, na ang Diyos ay handang bigyan ng pagkakataon even the Gentiles to repent and have life. At higit sa lahat upang sila ay maligtas sa parehong paraan tulad ng mga Hudyo sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesus, which comes through hearing the Word of God. Lastly, yung moment po kung saan naligtas si Cornelio. In this conversion, pinapakita po sa atin na ang kaligtasan comes through hearing and obeying the Word of God. Ito hindi lang po sa pagiging madasalin o dahil nakaranas tayo ng mga pang-espiritual na bagay dahil sa kapangyarihan po ng banal na Espiritu. Again, Cornelius was instructed to send for Peter na siyang magbabahagi sa kanila ng mabuting balita. Si Cornelio po at ang kanyang pamilya ay hindi naligtas dahil sa pagbaba ng Espiritu ng Diyos sa kanila. But only after na marinig nila ang mensahe ng kaligtasan through Peter. Nung sila po ay naniwala sa Panginoong Hesukristo and when they obeyed the command to be baptized. Cornelius' conversion aligns with the biblical principle that salvation requires faith accompanied by obedience. Sabi, ang kaligtasan po ay nangangailangan ng pananampalataya na may kasamang pagsunod. Katulad po ng sinabi sa Mark 16, verse 16,
Whoever believes and is baptized will be saved. Ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. At ganoon din po yung sinabi sa Acts chapter 8 verses 12-13 na ang mga tao ay naligtas nang sila po ay naniwala sa Ebanghelyo at sila po ay binautismuhan. Bilang pagtatapos po, nakita natin na despite sa mga miraculous events na nangyari po sa kwento, Cornelius and his household, salvation was no different from other converts. No, katulad ng mga naunang conversions, they heard the gospel, they believed and were baptized. Peter also affirmed at the Jerusalem Council na ang kaligtasan ay dumadating through the grace of the Lord Jesus Christ. Na ito po ay sa pamamagitan lang ng biyaya ng Diyos. Hindi po sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa ng tao upang sino man po na mapahudyo man o hintil ay magkaroon po ng kaligtasan. Ang biyaya pong ito ng Diyos ay isang bagay na hindi niya pinipilit. Bagkus ito po ay isang paanyaya sa bawat isa. And through this conversion, God revealed that Gentiles too are given the opportunity for repentance and life. Ibig sabihin, ang plano po ng Diyos has always been for all people, para sa lahat ng tao. At wala pong sino man ang excluded o hindi kasali from His offer of grace. Sige po, tayo po ay manalangin, tayo po ay yumuko. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa mensahe mo sa amin sa umagang ito. Pinakita mo po sa amin, Panginoon, kung paano mo binibigyan ng pagkakataon ng lahat ng tao. Ang bawat isa po na makakilala sa iyo at tumanggap ng kaligtasan. We are grateful, Lord, na yung plano mo ay para po sa bawat isa. Na no one is left outside ng grace mo, Panginoon. Help us, Lord, na lagi naming hanapin at lagi kaming makinig sa sinasabi ng banal na Espiritu. At kami po ay buong pusong maniwala at sundin ang kalooban mo sa buhay namin. Guide us, Lord, sa bawat decision na gagawin namin at tulungan mo po kami na laging mamuhay sa paraan po na nagpapakita ng pananampalataya namin sa iyo. Maraming salamat po sa iyo pong pinakamataas na papuri at pagsamba. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, para po sa groupings natin, meron pong 3 questions dito. Sabi po, number 1, in what way